Dun sa last video natin, nabanggit natin yung mga bagay na talaga namang magpapa-attract sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dahilan para mas maging pogi ka, mas maging maganda ka sa mga mata nila. At ngayon, kapatid, pag-uusapan naman natin yung mga bagay na nagiging habit mo, na nagiging dahilan para hindi ka maging attractive sa mga mata nila. O, pag-usapan natin yung pagiging attractive, ganyan sa pakiklik mo ng video na yan. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit hindi ka nagiging attractive sa kanila. Para magawa mo na ng paraan, para mawala na sa rhythm ng pagkatao mo o mabago mo na kung gusto mong baguhin. Interesado ka malaman kung ano na itong mga bagay na ito. Pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ganito. I-upload pa natin sa inaharap. Kapatid, ito yung mga bagay na dapat mong iiwasan o dapat hindi mo gagawin. Kung magagawa mo na itong mga bagay na ito, kailangan i-alis mo na ito sa pagkatao. Kasi ito yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagiging attractive sa mata ng iba. Kuna kapatid, yung ginagawa mong lahat para mag-fit in. Pinipilit mo yung sarili mo na makibagay. Diba? Kapag kasi ginagawa natin ito kapatid, nagsusot tayo ng iba't ibang klase ng maskara na hindi naman talaga tayo. Or in fact kapatid, mas magugustuhan ka nila sa pagiging unique mo. Sabi ko ano nakaraan sa video ko, yung unique ability mo, yung unique self mo, yan yung magpapatrak sa'yo bilang isang tao. Yung pagiging ikaw mo kapatid. Now, kung ginagawa mo ang lahat para mag-fit in dahil gusto ng mga taong nakapaligid sa'yo na ganito, ay gagawin mo na rin yun kahit hindi naman ikaw yun, diba? Para lang magustuhan ka rin nila. Yan yung kapatid yung mga dahilan kung bakit hindi ka nagiging maganda sa mga mata nila. Kakaroon ka ng kapangitan sa pagkatao mo dahil bukod sa hindi ka na nagiging natural na ikaw, hindi mo na ipapakita yung pagiging ikaw, nagsusot ka ng iba't ibang uri ng maskara para maipilit yung sarili mo sa mundo nila. Yun yung unang bagay na hindi nagpapaganda o nagpapapogi sa'yo. Ikalawa, yung pagiging people pleaser mo. Yes, tama po yung narinig. Ako mismo aminado ako dahil dati people pleaser din ako. Yung yes na ako ng yes sa lahat ng mga bagay. Pag dumating yung pagkakataon na sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi ko magawang tumanggi, hindi ko magawang mag-no sa mga ayaw kong mga bagay. At puro na lang ako yes. To the point na napapagod na ako, exhaust na ako, apektuhan na yung pagkakataon. Kung ganitong tao ka kapatid, iwasan mo yan dahil akala mo nagiging maganda ka sa mga mata nila. Pogi ka sa mga mata nila. Hindi kapatid, inaabuso ka nila. Nasisira yung mental health mo, nasisira yung pagkatao mo, nasisira yung mga goals na sinet mo para sa sarili mo. To the point na ikaw walang ma-achieve habang yung mga tao sa paligid mo meron. At tinulungan mo sila, pero yung sarili mo hindi mo tinulungan. Yan yung isa sa mga bagay na magpapababa ng pagtingin sa iyo ng ibang tao. Ikatlo, yung pagiging mayabang. Hindi mo kailangan gawin ito kapatid pero hindi natin naiiwasan. Kapag meron tayong bagong damit, bagong nabiling gamit, di ba? Ipagmamayabang natin sa ibang mga tao. Hindi natin naiiwasan to at madalas natin ito nagagawa dahil gusto natin ng atensyon, dahil gusto natin na puri mula sa kanila. Pero in fact, hindi mo kailangan nun kapatid. Kailangan mo lang maging at peace on your own head, at peace on your own life, na hindi kailangan ng atensyon ng ibang tao. Okay? Kasi tayo sa ika-apat, yung pag-overthink natin. Ito madalas, aminado ang karamihan dito na ginagawa. Dahil kapag overthink natin, mas marami tayong bagay na hindi nagagawa. Tama? Minsan yung mga maliliit na bagay na mapalaki. Minsan yung mga hindi naman kailangan gawing perfect. Nagiging dahilan para hindi gawin natin yun. Dahil sa sobrang pag-overthink natin na gusto ko perfecto. Hindi natin nagagawa yung gusto natin gawin. May kasabihan nga, job finished is better than perfecting na pa. Diba? Sa pag-overthink natin, mas better, mas maganda yung ibang kaysa sa ating ginawa sa sarili natin. Diba? Na in return, naapektuhan yung mga tao na paligid sa atin. At tayo din bilang individual. Kaya kapatid, ito yung ika-apat na bagay na hindi nagpapaganda o nagpapapogi sa yung pag-overthink mo sa mga maliliit na bagay na papalaki mo sa mga bagay na hindi mo naman dapat na-exertan ng mas maraming oras at iniisip. Yan yung sumisira sa iyo. Okay? Proceed tayo sa ikalima.
Last but not least, kapatid, ikalimang bagay na hindi nagpapaganda o nagpapapogi sa'yo ay yung pagkumpara mo ng sarili mo sa iba. Isa sa mga nakakasira ng pagkatao ay yung pag-look down natin sa sarili natin dahil mas nakikita natin yung success ng ibang tao. Marami ang guilty sa ganitong mindset, di ba? Kaya nga nagiging toxic yung social media eh. Palakasan na lang ng ego, pataasan na lang ng ihi, di ba? Kapag ka merong bagay na na-achieve, post. Yung iba naman na nakakakita, naiinggit at dinadown yung sarili nila. But in fact, kayang-kaya mo naman na hindi gawin. Kayang-kaya mo naman na hindi isipin, di ba? Pero nakukumpara natin yung sarili natin sa iba. Sa achievement ng iba, sa buhay ng iba, di ba? At karamihan sa mga naiinggit ay nagiging marites, di ba? Kasi para ma-suppress yung inggit na nararamdaman nila, sinishare nila sa ibang tao, sinisiraan nila yung tao, di ba? Ayan kapatid, yung mga bagay na hindi nagpapaganda o nagpapapogi sa atin bilang isang individual. Kaya kung may iwasan natin, iwasan natin. Diba? I hope na enlighten yung isipan natin dito sa mga tips na binigay. If na-enlighten nga naman, please help me share this to your loved ones na posibilidad na natin matulungan na na-enlighten ng isipan sa mga videos na ginagawa. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa about video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging yung panonood po. Kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito. Kaya-upload pa natin sa lahat. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.